Good day sa inyong lahat. Today is June 14, 2024. Instructional material for House to House Evangelism, Santa Lucia and Cutod. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil meron kaming ganitong sandali upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Nihiling po namin ang pagtuturo ng banal na Espiritu. At kung meron po kayong nakikitang anumang karumihan na magiging hadlang sa aming pag-aaral ng iyong salita, alam po namin ang kasapatan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na siyang naglinis na ng lahat ng aming mga kasalanan. Amin pong ipinapahayag ang aming kahinaan, ang aming pagkukulang, at Panginoon, pagkakalooban po ninyo kami ng kapangyarihan at ganun din naman, Panginoon, ang katapatan sa iyong mga salita. Ito pong lahat ay hiling namin, samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome pong muli sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon sa mga naligtas na mga kaluluwa at naipon na natin sa isang small group at napapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon doon po sa mga nag-desire na ipagpatuloy pa ang pag-aaral sa Biblia at ganun din sa mga masisipag na kapatid na patuloy pong ginagamit ng Panginoon upang matulungan sa paglago ang mga bagong mananampalataya. At sa bahagi pong ito, ating tatalakayin yung aspeto ng buhay ng isang mananampalataya. Natalakay po natin ang patungkol sa panalangin, natalakay po natin ang patungkol sa pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, at ganun din ang ating pagtitipon na huwag ipagpaliban. Sa mga matututunan ng mga mananampalataya, bagong mananampalataya, atin po silang i-encourage ngayon upang sila din ay magpahayag ng kanilang bagong pananampalatayang nakamtan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong basahin itong sa Matthew chapter 28 verses 16 through 20. At ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshiped him. But some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dahil ito po'y sa aklat ni Mateo, makikita natin ang kapahayagan ng Panginoon, instruction niya doon sa mga mananampalataya. Ngunit kung atin pong titignan ang mga ebanghelyong naisulat, kagaya ng ebanghelyo ni Marcos, ebanghelyo ni San Lucas, at ebanghelyo ni Juan, meron pong mga account na mababasa natin kung papaano pong yung pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Dito po sa Matthew, inutusan sila ng Panginoon na tumungo sa isang dako. Doon nga sila po nanatili sa Galilea, sa isang bundok doon, at hinintay nila yung pagkakataon na sinabi ng Panginoong Jesucristo. At nang makita nila ang Panginoong Jesucristo, ang ilan ay sinamba ang Panginoon. Ngunit merong mga nag-alinlangan. Dalawang grupo po ng mga tao ang nakita natin. Yung grupo ng sumasamba at naniniwala kay Jesus, at meron pong mga taong nag-aalinlangan. Kaya nga mga kapatid,
atin pong titignan ngayon ang sinabi ng salita ng Diyos. At atin pong buksan ang ating mga Biblia doon sa Acts chapter 1 verse 8. Acts 1:8. Babasahin ko po sa King James Bible. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Pagkatapos pong magampanan ng Panginoong Jesucristo ang kailangan ng tao upang siya'y maligtas. Ang Panginoong Jesucristo po ay naipako doon sa krus. Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at nakita nga ng mga alagad. At ang banal na dugo na sapat na pambayad, hindi lang ng kasalanan ko at ang kasalanan mo, ngunit kasalanan ng buong sanglibutan kung sila'y mananampalataya lamang doon sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang mga alagad, dito po sa Acts 1:8, ay makikita nating napakarami din namang mga tanong. Dahil nga po, naniniwala sila bilang mga Hudyo na babalik na muli ang Panginoong Jesucristo at siya'y maghahari. Kaya nga ang kanilang tinatanong, kailan ba mangyayari ito? Kaya lang disappointed sila dahil ang amang nasa langit ang nakakaalam lang. Hindi para sa kanila malaman yung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ito po yung napakaganda. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y inutusan niya upang maging mga saksi. Kaya lang po, paano ba tayo magiging mabuting mga saksi? Dahil yun pong kailangan ng mananampalataya ay ang pagpupuspos at pagbibigay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ang Panginoong Jesucristo po itinanggap natin bilang Diyos at ating tagapagligtas, ang nananahan sa atin ay ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo at ganun din naman ang banal na Espiritu na ipinangako niyang mag-aaliw, tutulong at aalalay sa atin. Kaya nga po, ang pangakong ito'y tinupad ng Panginoon dahil naghintay po sila doon sa Galilea hanggang sila'y mapuspos ng kapangyarihan na galing nga po sa banal na Espiritu. Kaya nga po, sa sandaling ito, ating tignan, yun pong utos ng Panginoong Jesucristo na ipahayag ang kanyang ginawa. Ang natapos na ginawa niya sa Kalbaryo ay kanyang ipinagkatiwala dito sa mga alagad. 11 po silang nagkakatipon doon sa upper room at kanilang hinihintay ang pangako ng Panginoon na sila'y mapupuspos ng banal na Espiritu. Kasama nila yung mga like-minded believers. Meron ng utos ng Panginoon, tinupad nila at sila'y naroroon ng katipon-tipon. Kaya nga po sa kanilang paghihintay, ang paghihintay na ito'y magdudulot sa kanila ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan pong ito'y hindi kapangyarihan na gawa ng tao. Hindi kapangyarihan na ikay mas mataas sa ibang tao. Ang kapangyarihan ito'y spiritual. Ang kapangyarihan ito'y kaloob ng tatlong persona, ang banal na Espiritu. At alam po ninyo, napakagandang malaman na sa ating paghayo upang tupdin ang utos ng Panginoon, merong gumagabay sa atin, nagbibigay ng direksyon, at ang banal na Espiritu ang aking tinutukoy. Sa panahong ito, kailangan po natin ng puspusang pananalangin at palaging hilingin ang direksyon na ibibigay ng Panginoon sa ating mga personal na buhay. Salamat po dahil hindi pinili ng Panginoon pagkatapos ng kanyang resurrection ang mga anghel dun sa langit, hindi rin ang mga heavenly beings
ang kanyang ginamit, kundi simpleng tao na kagaya ko, kagaya mo. Nais ng Panginoon na tayo po'y sumaksi doon sa kanyang ginawa. Sa nababasa natin sa banal na kasulatan, ipapatuto po natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang kasapatan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay naranasan nitong mga alagad. At sa pagpapahayag, mapalad po tayo dahil ang Panginoon ay pinili niya tayo ng mga mahihina para bigyan tayo ng kalakasan. Pinili po niya tayo na kulang ng kaalaman para bigyan tayo ng karunungang makalangit. Tayo po'y hindi tanyag sa lipunan, ngunit ang Panginoon ay gagamitin po ang mga simpleng nilalang na kagaya natin. Kaibigan, yung tinanggap mong kaligtasan at buhay na walang hanggan at ang pangakong langit ng Panginoon ay kinakailangang ipahayag po natin. Utos ng Panginoon sa mga alagad na magkaipon doon at hintayin nila ang kapangyarihan na manggagaling sa banal na Espiritu. Sila nga po'y naghintay, sila nga po ay nanalangin at sa pagkakataong ito, natanggap nila ang utos. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking magiging mga saksi. Magpapatotoo po tayo sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kung ano noon nasa kadiliman tayo, puno ng kasalanan, puno ng kaguluhan ng ating buhay, nang dumating si Kristo sa ating buhay, inayos po niya ito. Nakita natin ang kahalagaan ng ating buhay. Nakita natin ang mga oras na nasayang. At ngayon nakikita na natin kung paano natin gagamitin ang mga oras na yan para magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kapatid at kaibigan, sa sandaling ito, akin pong ipapahayag na tayo'y magpatotoo sa iba. At ang unang-una pong sinabi ng Biblia ay ganito, "And thou shalt be witnesses unto me, both in Jerusalem," kung saan lahat po ang mga alagad ay doon nakatira, "and unto Judea," all Judea, yun po ang karatig na bayan o lugar, at Samaria, rehiyon po ito, malayo na. Ano? At maging sa kaduluduluhan ng mundo, ang sabi po ng Biblia. Kaduluduluhan ng sanglibutan. Sa mga alagad, noong kapanahon iyon, kung atin pong titignan yung utos, paano kaya nila maabos yung kaduluduluhan ng sanglibutan? Gayong ang paglakad ay matagal, ang pagsakay ng mga hayop na sinasakyan ay mabagal, marahil gagamit din po sila ng sasakyang dagat, ngunit hindi po kasing bilis at kasing dali ng ating nararanasan sa ating kapanahunan. Napakabilis po ngayon ang komunikasyon. Kahit meron po kayong mahal sa buhay na nasa abroad, nakakausap natin live. Ganun din naman po, ang pagsakay ay napakabilis from San Fernando o from Clark to Palawan, 45 minutes. Alam po ninyo, napakabilis. At ang pagpunta sa ibang mga bansa ay oras lang kung minsan ang gugugulin. Biyahe ka ng Hong Kong, isang oras lang, nandoon ka na. Kung lilipat pa ng mga bansa, dadagdagan mo lang ng mga oras at naroon ka na. At sa panahon ng mga alagad, imposibleng sa oras lang maabot ang Samaria, Judea at ang kaduluduluhan ng sanglibutan. Binigyan din po tayo ng oportunidad ngayon na kagaya ng
technology ito ng internet. Nare-record po yung ating pag-aaral at ito'y naipapadala ng mabilis dun sa mga nagtuturo at magagamit natin itong basihan ng ating pagtuturo sa iba. O napakabilis po ng communication. At ginagamit ng Diyos yung internet at mga social media para nga po may bahagi natin at magsaksi po tayo. Tayo po'y magpatotoo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Jerusalem ang una. Sa mismong tahanan po ninyo, yung mga mahal sa buhay ay tayo po'y maging saksi. Magpatotoo po tayo sa kanila sa kaligtasang kaloob ng Panginoon, sa pagbabagong ginawa niya, hindi lang pangloob, kundi yung mga asal at mga gawa natin ay binabago ng Panginoon at sila ang unang-unang makakakita ng pagbabagong yan. Meron din po tayong mga kamag-anak na dapat ipaabot natin ang kaligtasan. Isipin po ninyo kung kayo'y pupunta sa langit at ang inyong mga kamag-anak na minsan ay tumulong sa inyo, inyong mga kamag-anak na naranasan ninyo yung tuwa kapag kasama sila, kung hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila kapatid ay mapapahamak. Kaya nga po, yan ang ating Judea. Yung Samaria ay yung mga kaibigan at ganun din kasama sa trabaho, kasama sa eskwelahan, at ganun din yung mga kaibigan na mga kaibigan. Pwede po nating ipahayag ang salita ng Diyos at kung mismong sa ating purok o sa barangay ay ipakita natin ang kapangyarihan ni Kristo na nagbabago ng buhay dahil sa ginawa niya sa iyo at ginawa niya sa akin. Ipatotoo natin na may kapanatagan kay Kristo, may kagalakan kay Kristo, may pagsubok man, ngunit nandyan ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan na kahit may suliranin, meron pa rin ngiti sa labi na nakikita ang iba dahil yung kapayapaang taglay po natin dahil kay Kristo ay mananatili. At kung nababanag at nakikita ito ng iba, kaibigan, ako'y nakakatiyak na ikaw ay isang saksi, isang witness na ginawa ni Kristo sa iyong buhay, ginawa ni Kristo sa marami pang mga tao, nagbago ang kanilang buhay. Kaya nga, Jerusalem, nandiyan ang ating pamilya, nandiyan ang ating mga kamag-anak, yan ang Judea, nandiyan ang ating mga kaibigan, kamag-aral kasama sa trabaho. Abutin po natin sila sa Ebanghelyo. At ganun din, nandyan at naghihintay ang sanglibutan. Kung madali po kayong makapag-post ng inyong mga selfie ngayon, madali rin po tayong kumuha ng mga babasahin o mga talata sa Biblia para tayo makapagpatotoo sa goodness ng Panginoon. Pwede po ninyong i-share ang inyong patotoo. Ano ako noon nung hindi ko kilala si Kristo? May papakita po ninyo kung anong klase ang uri ng buhay na meron kayo. At merong ginamit ang Diyos na isang nilalang, isang tao na nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nalalaman mo. Marahil isang talata sa Biblia na nangusap sa iyo, ito yung ipaliwanag at iyong ipahayag ang Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, according to the scripture, ang Panginoong Jesucristo ay dumating, ang Panginoong Jesucristo ay ginawang sakripisyo, namatay, inilibing, at muling nabuhay. At ang kanyang dugo ay sapat na pambayad sa lahat ng iyong mga kasalanan. At anong pagbabago ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay? Kung dati ganito ang buhay mo noon, ngayon bago na dahil kay Kristo. Meron kang bagong pananaw, meron kang paghihintay,
Dahil any moment, nalalaman mo, kagaya ng mga alagad, na babalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, tayo'y sumaksi, tayo po'y magpatotoo sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. At ang mga buhay na yan ay mababago. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami dahil kagaya naming simpleng tao, natural na tao, na ginamit mo upang ang Ebanghelyo'y aming mapakinggan, aming makilala ang aming tagapagligtas. Mabago ang aming pamumuhay at pagkalooban kapi ng kapangyarihan upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ang tunay na sakripisyong ginawa ng aming Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At ang krus ay kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang marami. Tinawag po ninyo kaming magpatotoo, maging saksi. At alam po namin, Panginoon, naghihintay ang mundo upang kanilang mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga nagtuturo na mga kapatid, ganun din naman ang makikinig sa kanila. Ito pong lahat ay hiling namin sa mo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa susunod na pagkakataon. Muli, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras, na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis.